سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. أقسام التصور والتسليم. Yung pagkakahati-hati ng tasawur at saka taslim. No. Ngayon na ganyan na tayo magsasalita. Kasi kung ito translate na naman natin, mas malilito tayo, di ba? No? Ano yung tinatawag na tasawur? Yun yung ilarawan ang isang bagay. Ang tasdik, ano ang ibig sabihin ng tasdik? Ha? Ano yung tago sa electric panel siya? Bakit? Anong ginawa mo? Nalaglag? Bakit nalaglag? Ang tasdik naman na yun yung paniniwala. Nito. Ngayon, kung titingnan sa dalawang ito, ang tasawur galing sa mukha. No. Kumbaga na galing sa isip. Kasi ang isip ginagamit mo upang ilarawan ng isang bagay. Di ba? No? Samantala, ang tasdik ay galing sa puso. Galing sa puso. Yun yung paniniwala o kaya paninindigan. Kamuna, anong paninindigan mo dito? Na yun ay wala nang pasok doon ng isipan. Ang pumapasok doon na yung dahil dito, pakiramdam, yung damdamin, yung loob. Yan ito. So lahat yun, ang tawag doon, ilmo. Yan ito. Lahat yun, tawag doon, ilmo. Tapos, sabi niya, ang pagkakahati-hati ng tasawur at saka tasdik. Hinati na naman ang tasawur at saka tasdik. Nasabi niya, kullum minat tasawuri, bawat isa mula sa tasawur, wat tasdiki at saka tasdik, yan qasimu, hinati siya na kullun ila qismayni, sa dalawa. Hinati sa dalawa. Dalawang hati. Tasawur at saka tasdik, hinati sa dalawa. Yawan ito. Gets ninyo, kapag tasawur galing sa isip, kapag tasdik galing sa puso. Ano? Kaya nga sa iman natin, no, hindi sa na ang iman natin manggagaling sa isip. No. Ang iman natin kailangan manggagaling sa puso kasi nandoon ang tasdik. Nandoon yung paniniwala, nandoon yung paninindigan. Ano ito? No. So itong dalawa na ito hinati sa dalawa. Yan, bawat isa hinati sa dalawa. Yung pagkakahati nila parehas. Unang-una, no, badihi yun. Tasawur badihi o kaya tasdik badihi. Tasawur badihi o kaya tasdik badihi. Ano ang tinatawag na badihi? No, yung badihi na kung sa atin na likas, natural. Likas, subot likas. Likas, natural. No, natural na kapag sumikat ang araw, mainit rin. Natural pag malakas yung sikat ng araw, mainit. Di ba? Yun ang natural. Natural na kapag yung mainit na tubig nandoon sa baso, pag tumagal, natural na lalamig. Yun ang tinatawag na natural. Ariyo, gitit Tagalogin, natural. Natural, no? Likas, no? Natural. Natural. Na ano ang natural sa mantik? Ito daw ang natural sa mantik. Wahuwa at siya na natural o kaya badihi na malayahtaju ila fikrin wa nadharin. Bagay na hindi yahtaju, nangangailangan siya na bagay ila fikrin, sa pag-iisip, wa nadharin at pagmamasid. Actually, laging bumanaya sa mana. No, pag sinabi mong pag-iisip at saka pagmamasid, ariw, ito good na ang pagmamasid, nakasama yung mata, ariw. Yan o, pag magmasid ka, magmamatsyag ka, isasama mo yung mata, di ba no? Bakit? Kasi titingnan mo, bakit kaya ganito? Bakit kaya ganito? Ariw. Magkaiba at saka yung isip kasi imagine lang.
Kahit nakapikit ka, nakakapag-isip ka. Ayun ang tinatawag na fikrin. Kapag sinabing nadarin, no, nakasama yung pagmamasid. Tititigan mo yung bagay. Tititigan mo, pagmamasid, no, pagmamatsyag. Ito nazar. Di ano? So, ang tinatawag daw na natural, na kapag nangyari siya, pag naganap siya, alam mo na kaagad na natural. Ariyo, ito yung bagay na hindi na kailangan isipin o kaya hindi na kailangan titigan. Hindi na kailangan isipin, hindi na kailangan titigan. Anong halimbawa niya? Katasawwuril ju, tulad ng paglalarawan sa gutom. Yan, once na maramdaman mo ang gutom, mag-iisip ka pa ba? Hindi na. Hindi na. Kumakalabog na yung tiyan mo, alam mo na kung ano ang gagawin mo. Nabagyo mo ito, kailangan ka munang mag-stop, manatili, stop, look, and listen. Hariw, nagito na hindi yun badihi. Ito kasi, walang stop, look, and listen dito. Pag once na nagugutom ka, ang sagot niya, anong sagot niya? Siyempre, kumain ka na. Kailangan ba bang isipin yan? Hindi na yan. Natural na yan eh. Yan ang tinatawag na badi. Wal atashi at uhaw. Pag nauhaw ka, alam mo na kung anong gagawin mo. Ariyo, di mo. Nauuhaw ako. Ano yung gagawin ko? Ariyo, pag nauuhaw ka, ano kayang gagawin ko? Mag-iisip ka pa. Wal burudati at ganon din lamig. Pag giniginaw ka, halimbawa yan lakas pa naman ng electric pan, tas ang lamig, gabi, ngayon taglamig na yun, anong gagawin mo? No, hindi na kailangan mag-isip ng marami. Kung saan ang nagmumula ng giniginaw ka, nilalamig ka, halimbawa dahil dun sa electric pan, edi i-off yung electric pan. Ariyo, o di kaya, kung talagang malamig pa doon, kahit walang electric pan, di ka naka-electric pan, nilalamig ka pa rin, edi gagamit ka na ng kumot o kaya jacket. Ariyo, yun yung mga bagay na hindi mo na kailangan pang mag-isip ng marami. Nagitiman na natural. Wal hararati init. Ilagi din na, burlis ka. Ariyo, kung sobra ka nang naiinitan, hindi ka na magpalagay, nanti magubad ka. Ariyo. Wakat tasdiki at halimbawa ng tasdik. Kanina halimbawa ng tasawur kasi isang salita yun, no? Yung gutom, isang salita. Yung uhaw, isang salita. No? So kahit yung uhaw, yung gutom na yun, alam mo na yun. Natural na yun, na alam mo yun. Pag once na naramdaman mo yun, alam mo na yun. Ariyo. Di ba pinaliwanag natin na kapag ang tasdik, yun ay nagsasaad sa isang salita. No? Ayon yung tasawur, nagsasaad ng isang salita. No. Pero kapag tasdik, nagsasaad ng pangungusap o kaya jumla. Katulad nito. Kaannat wakat tasdiki at tulad ng tasdik. No. Bi anna syai'al wahida, no, na ang isang bagay na la yumkinu, na hindi pwede aniyakuna, hindi pwede aniyakuna na malagay siya na asyai'ul wahid fi makanaini, sa dalawang lugar, fi anin wahidin, sa isang sa anin panahon, wahidin isa. Kaya dati karon, no, maniniwala ka na sipad na nandito sa tural, na nandito pa sa bahay. Na yun ang tinatawag na tasdik. Natural na yun, na kapag nandito yung tao, nawala doon. Di ba, no? Hindi pwede na ayun. Natural na yun. No. Wabi annal wahida, at katotohanan yung isa, yung bilang na isa, nisful isnaini, kalahati nung dalawa. Totoo hindi? So paano mo ba pag-iisipan yun? No. Ito dalawang patir, hati kayo. Ariyo. Alam na kagad yun, no? Yun yung mga bagay na tinatawag na natural o kaya likas na hindi na dapat pag-isipan. No. Pangalawa, nadari yun. Ito yung pangalawa, nadari. Ito yung kailangan magmasid, kailangan magmatsyag, kailangan pag-isipan mo. No, yung una kanina, yun yung bagay na hindi na kailangan lagyan ng
hindi na kailangan pa mag-isip. Dito sa ikalawa, ito yung mga bagay na kailangan mag-isip. Ito yung tinatawag na Nazari. Ito yung tinatawag na Nazari. No. Ano ang tinatawag na Nazari? No. Ito yung Nazari. Ito yung kailangan mag-isip. Wa huwa at siya na Nazari na mayatawakafu bagay. Yatawakafu. No. Bagay na tawag dito, bagay na nakasandal siya na bagay ala basin no sa pananaliksik wa ta'ammulin at pagtitig titig na ta'ammul tawag dito ta'ammul na ibig sabihin na kuha na pagtitig ibig sabihin na pag-iisip bahas, paghahanap, ta'ammul, pagtitig ibig sabihin lahat yan, pag-iisip yan yan yun, yung bagay na nakasandal siya sa paghahanap, pagsasaliksik, at ta'ammul at pagtitig. Titingnan mo. Sana ng halimbawa, katasawuri haqiqatil kahriba, tulad na ilarawan ang katotohanan ng kuryente. Yawa nga yung kuryente. Ariyo, yawa nga yung kuryente. Isipin mo no, yawa nga yung kuryente. Kaya, paano kaya ito naging, no? Paano kaya ito naging? Halimbawa, nakita mo yung ice, no? Yung tubig, pagpasok mo doon, 2-3 oras, naging ice na, no? Paano kaya ito? Yun, no? Paano kaya ito nangyayari? Yun ang tinatawag na kailangan. May mga bagay na kailangan isipin, may mga bagay na hindi na kailangan isipin. Tulad ng kuryente, kariba kuryente. Warruhi at kaluluwa, niyawa. Ano kaya ang itsura ng kaluluwa? No? Radio. Radio. Ano ang radio? Andiyan. Ano ang radio? Ha? Alam mo anong radio? Ano nga? Ha? Anong radio? Ha? Doon radio rin. At radio, ayan ngayon sa sobrang dami na ng gadget, nakalimutan nyo na ang radio. Yung mga tatay ninyo, dyan nag-umpisa. DZMM, balita! Radio. Ito, isang instrumento na nagsasalita mag-isa. Napanood nyo yung Boy Gising? Yung palabas si Bandor at saka si tawag dito, si Babalo. Tapos magbalita. Sino man ang makakapag-atid, meron siyang pabuya na 500,000 pesos, 500,000. Sinungaling. Sabi nung radyo nagsabi, mas marunong ka pa sa akin. Yan. Wala. Hindi ako siyang maniniwala. Ganun na yan. Gusto mong suntokin kita. Sige nga. Kung naman mo suntokan. Kasi yun. Radio. Ayun ang radio. Ito na dahil nagpurusan sa radio. Tapos nung nawala sa radio, ang lalaki pa ng mga battery, hindi lagi din talutin. Sino ko na? Tapos napalitan, cassette. Sabi nila, yun na yung cassette na ikaw na merong nabibili na cartridge tapos pinapasok mo. Hanggang tumagal-tagal na nagkaroon na ng mga VCD. No, hanggang sa tumagal-tagal na yun. Ito na, yan, tama na cellphone na radio. Ang una na ganun. Radio. Wakat tasdiki. Ayan, isipin mo, paano kaya ito nakakapagsalita, no? Ganun. Kung isipin mo, tulad ng mic natin, no? Paano niya kaya na ano yung no? Paano kaya yung boses natin na umaabot doon? Kasi pag magsalita ka dito yung mic, nandoon yung speaker, na dito, nagsasalita ka dito, pero bilis naman umabot doon. Ayun yung mga bagay na iisipin. Ay, magturo na to rin. Like siya mga American, paano kaya naging ganito? Paano kaya naging ganito? Lango na kahit hindi ipinaputos na isipin, na iisipin. Paano kaya nakakalakad ang langgam? Ano yun? Kung nimigil ka,
Alam mo, yung mga bagay na yan, kasama sa nadari. Tulad nung susi, no? Grabe, no? Paano niya kaya nabubuksan? Barang-barang, na lahat yung mga bagay na nadari. Yun naman yung mga bagay na likas, badihi, ito hindi na kailangan isipin. Tulad ng mga halimbawa na binigay niya. Ang dami pa. Wakat tasdiki. Yun, halimbawa yun ng tasawur kasi pag-iisipan mo kung ano ang radyo, pag-iisipan mo kung ano electric fan, o ano mga bagay na dapat naisipin. Ito naman na yung pangungusap naman. Wakat tasdiki, tulad ng tasdik, bi annal alama, na ang kalawakan o kaya ang universe na hadison bago. Itong universe na bago. Kailangan mo isipin kung paano naging bago. Ariyo, dati wala pa ako, nandyan na siya. Ariyo, paano naging bago? Ayun, kailangan mong iisipin. Kasi kaya tinawag na bago, kasi hindi naman siya kusang nangyari. Hindi naman siya kusang nabuo. Di ano? Kasi kung kusa siyang nabuo, na imposible kung kusa siyang nabuo. Kaya lang na walang Panginoon na siya yung gumawa. Ariyo, ba't na nailapag dyan yung pizza na walang nagdala? Nailapag na lang dyan yung roti na walang gumawa. Imposible. Gito. Ayun, kailangan ng tinatawag na nazar. Wabi annal amwata, at katotohanan ang mga patay na sa tub'athu, na bubuhayin sila minal kuburi, mula sa mga libingan. Yani, ipag-uutos na bumangon sila mula sa kanilang mga libingan. Yani sa araw ng Kiyama. Pag narinig mo lang, paano kaya? Paano kaya? Paano pa babangon yan? Pag isang linggo nga, kinain na ng buo, 2 linggo, 3, 1 taon, wala na, ubos na siya. Matitira na lang yung buto na lang, kalansay. Yun na lang matitira. Paano pa ulit yan tatayo? Samantala walang kaluluwa. Na yan yung mga bagay-bagay na dapat isipin. Nagaryo pa. Pangungusap pa. Sa madaling salita, na itong tasdik, pangungusap. So, ganito. Tapos kailangan ng pag-iisipan. Kaya, ano pang halimbawa ng mga bagay na hindi na kailangan pag-isipan? Yung salita, yung pangungusap. Magbigay nga kayo halimbawa. Sige nga. Magbigay kayo halimbawa yung hindi na dapat isipin. Halimbawa natin, pag sa murit, nailapag na yung mga talam, kailangan ba mag-isip? O manamyakap pang natad na. Naihain na, ganito, pangungusap natin, naihain na ang pagkain, kailangan ba mag-isip? Hindi na, kasi alam mo na yung nakakain na. Yun ang tinatawag na badihi. Pero pag nazari, paano? Pag linagay lang yung mga talam, walang pagkain. Mag-isip ka, hindi? Bakit kaya nila linagay dito yan? Ano kaya nilalagay nila dyan? Kung may kasama ng pagkain, nandun na, pati yung bihon, tahinan na naman. Sawa na ako sa bihon. Yun ang tinatawag na likas. Yun ang badihi. Pero pag tinatawag na tasdi, nazari, kailangan mo muna pag-isipan. Makita mo. Halimbawa, luto na yung kanin. Luto na, nandun na, naisipin ka pa ba? Wala. Ang problema, kung nakasalang yung kaldero doon, walang tubig, umandar yung apo, ano yung gagawin nila dito? Susunugin nila. Yun ang tinatawag na kailangan pag-isipan. Yun ang pagkakaiba ng nazari at saka badihi. Yawan niyo ito. Kung ganun pa, hadihil haqa'iq, na itong mga katotohanan na ito, la yumkinu na, hindi yumkinu, maaari na sa atin, idrakuha, maunawaan siya na al-haqa'iq, illa maliban, ba'da pagtapos, italat, patagalin, pahabain, al-fikri, ang pag-iisip, watadokiki, at pinuhin, pino,
Oh, at ano yung Pino? Pinong-pino. Ariyo, naba Pilipino. Pino. Watadaki at pinuhin ang nagari ang pagmamasi. Pinuhin. Kung man ibig sabihin ng pinuhin na talagang kumbaga sa atin na kung man nagalabakan na talagang pinong-pino. Ariyo, malinis. Kumbaga na pino. Paano? Ano? Ay. Pino, walang lapis, walang kulak. Nako. Pag sinabi mong Pino, kailangan ba pag-isipan ng Pino at saka hindi? Ariyo. Wal jadwalul ati at ang jadwal. Ito na yung jadwal sa Tagalog. Ano ang jadwal? Yasin, ano ang jadwal? Hindi mo alam. Hindi ka makakaupo. Dapat sinagot ko na. Alam mo ang jadwal? Hindi mo naintindihan? Naintindihan mo hindi? Hindi. Hindi ka makakaupo. Hindi mo naintindihan. Wal jadwal. Ano ang jadwal? Ito na Tagalog ba jadwal? So kaya sir, di nga katawan doon ng jadwal. Yung Tagalog yan, hindi mo rin alam. Naintindihan mo, hindi? Hindi rin. Ano, stop. Kaya nagtatanong ako, walang makas pagsalita. Nakita niyo yan? Yan. Ang butusan na jadwal. No. O kaya yung kuwan, yung mga kidmat na kasulat, o ganito Sabado, Linggo, na. Yung nasa pintuan ninyo, ano yung tawag dyan? Ano tawag dyan? Jadwal. Ano tawag dyan? Tagalog. Yung nakasulat ang pangalan, Kidmat, Lunes, Martes, Miyerkules, may tao, ganun. Listahan. Ano? Mas malapit pa yung listahan kaysa yung nakasay. Arrangement. Pero listahan na lang. Ang listahan na sumusunod, al-ati na sumusunod, yubayyinu, ilalahad niya na jadwal, mataqaddama ang bagay na nauna. Yung bagay na nauna siya na bagay, biijazin ng maikli, ng summarize. Kumbaga na ipapaliwanag niya sa atin ng summarize. Tapos tingnan natin. Tingnan na natin. Baliktad na kayo. Al-ilmu hinati sa dalawa, may tasawur, may tasdik. Si tasawur hinati sa dalawa, may badihi, may nazari. Si tasdik din, ganun din, hinati rin sa dalawa, may badihi, nazari. Betul si jadwal. Yang mana itu? Hanapin niyo yung Tagalog niya. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon na, ngayon ko lang na naman nabanggit itong jadwal. Meron tayo yung salita yan, posible. Chart! English yung chart. Okay na yun, okay na yun. Nakuha na. Chart, alam niyo ang chart? Hindi man na yung chart na di mo talistahan. Chart. This is a chart of cleanliness. Ito ay chart, jadwal ng mga maglinis. Ano nyo? Hada jadwalu al-munazzifin. Yawmiyan. Lagi ito ka ma? Pero mamumataw. Yung sa kami ni surat alay ng magic. Ito naman eh. Pag yung napapasok dito, titingnan, ano ito? Lunes, Martes, Miyerkules. O baga na, hada jadwalul imam. No, yawmiyan. Di ano? Hada jadwalu al-imam yawmiyan. Araw-araw. Ano? Hada jadwalu al-muazzinin yawmiyan. Nakasulat ko. Para mamumapya, nabalay daw tayo susurat rin siya, labi na kidmat. Ay, mamuhay kidmat, tagalog mo.
Malunin pagarago. Yan. Tapos no, yung ilmo natin sa dalawa. Ngayon, may ilmo na daw tayo. May ilmo na tayo. Yan. Ngayon, pupunta na naman tayo, paano na naman tayo mag-isip. Ad-dilalatu wa anwa'uha. Ang dilala at mga klase niya, klase ng dilala. Ano tinatawag na dilala? No, dilala, pagsasaad. Ad-dilalatu ang pagsasaad, wa anwa'uha at mga uri niya, uri ng pagsasaad. Ta'rifuha ang ta'rif niya, ta'rif ng dilala, o kaya pagpapakilala niya, umupo na yung nakatayo at tumayo na yung nakaupo. Umupo ka na. Sabi mo lang kanina, kailangan ng tasdik eh. Umupo na yung nakatayo at tumayo na ang nakaupo. Mas kanya mo lang sa gitna. Bakit? Nag-iisip mo na eh. Kasi Nazarian mo sila. Nazarian. Ariyo! Totoo hindi. Umupo na yung nakatayo, tumayo na yung nakaupo. Naman mo sisisiyan sa kalahati. Kaya kailangan na Nazar. Ta'rifuha. Ang pagpapakilala niya. Kaya ito yung maganda. Maganda tuturuan niya tayong mag-isip kung paano ang gagawin natin. Ito yung pagsasaad. Dilala, tigtan. No. O kaya tanda. Gimana dilala na tanda, pagsasaad. Ito manimanan yan. No. Katulad sa mga Bumbaya, sa mga Indiano, yung mga Hindu. Sa kanila, madali mong makilala yung babae, may asawa, wala. Paano? Sino nakakaalam? Merong nakalagay dito na pula. Hindi naman na totoo sa nila namang po. Pero hindi naman lahat. Pero noong unang panahon, ganyan sila. Kapag merong pag merong pula dito, nagsasaad na yung babae na yun na may asawa. Sumubay. Anong una talaga? Tapos, saan ba yun nakurot kami? Siyempre, lahat ng nakikita ko na may kwan dito. Magaganda pa, medyo mga bata-bata pa ang edad. Hindi naman bata na katulad yung naglalaro niya. Sabi ng mga dalaga, siguro bagong kasal. Tapos lahat ng nakikita ko, lahat may tato dito na pula, na bilog. Sabi ko, bakit dapat na lang sila naglagay? Dapat sabihin na lang nila na yung wala pang asawa, hindi nila pinapalabas. Para madali. Ariyo, nabag yung talaw na pinay ka, nalaw na rin nakakuha niya. May tatak dito. Tingnan mo na may tatak dito. Ilang sa siopaw. No, yung mga tinitinda dyan sa labas na siopaw. Di ba no? Pag asado, yung may kulay na bilog dun sa gitna ng siopaw. Ito yung mana pagsasaad o kaya dilala. Tanda na itong siopaw na ito asado. Ariyo, nabalagi durok tanong nga doon na to siya. Ariyo. Pagtanong mo yung tanong, tunay na siya, siopaw! Ariyo. Hindi mo may paliwanag yung lang niya, siopaw. Di ba? Diwanap kita ko na to siya. Isa sa salita ng dilala na trademark. Ano yung trademark? Naintindihan mo? Parang trademark ko pa mo. O kaya tatak, no? Tatak. Sa mga taga-kuha nito. Ano yun? Ginagawa na mo, nagpabis-bis ito nga sa morita. So, kahit hindi sa madrasa natin, pag nakita mo, lalo na pag kinamot na yung ulo niya, makinis, o kaya walang kuhan. Hinat, turila yan, morita yan. Ano yun? Kasi pag mga turila, lahat kalbo. So, gano'n lang tinatawag na dilala. Ano ito? Siya buti, ito naman na dilala. Pero sa mantik, ano ba ang dilala? Ang tunay dilala sa mantik. Magkaparehas lang ng kahulugan yung sa salita natin. Kaya lang hindi natin maintindihan kasi ano? No, kasi sinabi niya sa salitang Arabic. Ad-dilalatu hiya. Ang pagsasaad. Hiya, siya na dilala na fahmu amrin, intindihin ang isang bagay min amrin mula sa isang bagay.
intindihin ang isang bagay mula sa isang bagay. Ano yun? Ano yung halimbawa? Pag nakita mo yung bata, mga kabataan na riyo, ang gupit nila na parang mga semikalbo riyo, no? Na naintindihan mo mula sa mga gupit ng kanilang buhok, lalo na kung marami sila, no? Nagingay ang mga wata ng mga murid. Paano mo nasabi ng mga murid? Paano mo nasabi? Dahil dun sa semi-upaw, kaya ano pa kaya kung kalbo? Ariyo. Doon. Na naunawaan mo sa pagiging kalbo nila na ang mga batang ito mo murid. Doon sa nakatatak dito sa babae ng India, no, maintindihan mo doon sa pula na yun na nakalagay dito sa kanyang noo, pula na bilog. Ariyo, na yung babae na yun may asawa. Yun. Pahmu amrin, maintindihan yung babae may asawa, min amrin, mula sa tatak na pula. Ariyo, tatak na pula sa noo. O kaya, pahmu amrin, maintindihan na murit sa turil, min amrin, mula sa gupit na kalbo. Kaya mo nito. Pahmu amrin, intindihin ang bagay, min amrin, mula sa isang bagay. Wa yusammal amru al-awwalu al-madlula. Pinangalanan yung al-amru, yung bagay, al-awwalu na una, al-madlula, ang tawag sa kanya sa ilmo ng mantik, madlul. Madlul. Magbigay tayo halimbawa pa. No. Naglinis tayo dito sa kwarto. Naglinis tayo. Inayos na natin, nakaayos na. No. Tapos biglang, tapos sinara na natin. Lahat tayo wala dito. No. Tapos biglang naiba yung posisyon ng halimbawa mga lamesa. No. Na nagsasaad na alin? Nagsasaad na may pumasok. Ano na sumiyo? May pumasok. Bakit? Saan mo nakuha na may, saan mo kinuha o kaya paano mo nasabi na may pumasok? Dahil nagbago yung arrangement. Na yung pagbabago na yun ng arrangement, ang tawag doon dal. Yung naintindihan mo sa isip mo na may pumasok, yun ang tinatawag na madlul. Yan ito. Yun ang tinatawag na madlul. Wal amru sani, at ang pangalan nung ikalawa na ad-dal. Nagsaad. Nagsaad na may pumasok sa kwarto, ano? Nabago yung arrangement. Nagsaad na yung babae meron ng asawa. Yung tatak sa noo na pula. Wala kayo kay pork chop doon. Paano nyo yun? Hoy, ako alam ko na naintindihan ko kung paano ko malaman, sabi niya. Yung virgin at hindi na virgin. Sabi niya, paano? Sabi niya, titingnan mo lang sa order. Pag ang order nung isa, sabi niya, soup. Virgin na virgin. Hindi naman, soup. Sabi niya, soup. Yan o. Ang mga kalupuan nila, mantego pa mo. Yaman dito. Hanggang dyan lang muna. Tindihin nyo yan na, dal at saka madlul. Bukas magtatanong ako tungkol sa dal, tungkol sa madlul. Ano ang madlul, ano ang dal? No. Yung madlul na yan, no, na yan yung may asawa. No. Yung dal, ano yun? Yung pula sa loob. Ano ang madlul? May pumasok. Ayan o. Saan ang dal? Pagbago ng arrangement. Tanungin nyo ito. Tama na. Tama na talaga. Wala nang oras. Video lang. Ito. Kung di pa kayo mag-iisip dito, ewan ko lang. Pino. Walang labis, walang kulang. Mahirap yan. Sabut ka, Mateo?